Hindi sanay si Ethan Leandro sa maliliit na lugar. Lumaki siya sa mga hotel, kondo at mga boardroom meeting, anak ng may-ari ng Leandro Holdings, isa sa pinakamalaking hotel chain sa bansa. Pero isang hapon, nasiraan siya ng kotse sa gitna ng ulan sa isang lumang kalsada sa labas ng syudad. Dahil sa inis at lamig, napilitan siyang pumasok sa isang maliit na kafe na may karatulang hand-painted, Luna's Place. "Sorry po, magsasara na kami," sabi ng boses mula sa counter. Paglingon niya, may babaeng naka-apron, may ilang hibla ng buhok na tumatakas mula sa tali. May ngiti siyang tahimik pero nakakagaan ng loob. "Isa lang na kape, please," sabi ni Ethan. "Promise, mabilis lang," napangiti siya. "Sige, pero ikaw maghuhugas ng baso mo ha," doon nagsimula ang lahat. Matapang ang kape, pero mas matapang ang dating ni Luna. Hindi siya takot magsalita pero hindi rin siya OA. Kapag tumatawa siya, parang natural lang, walang halong arte. "So, anong ginagawa ng isang katulad mo sa lugar na ganito?" Tanong ni Luna habang nag-aayos ng tray. Ngumiti si Ethan. "Trip lang, gusto kong magpahinga sa gulo ng city, sabi ni Luna. "Kasi mukha kang hindi pa nagbabanlaw ng pinggan kahit minsan." Napatawa siya. Iyon ang unang beses na may nagsabi sa kanyang ganon. Walang takot, walang pakialam kung mayaman ba siya o hindi. Kaya bumalik siya kinabukasan at sa sumunod na araw, hanggang sa maging habit na niya ang umupo sa corner table, manood kay Luna at mag-usap sila tungkol sa buhay, pangarap at kape. Hindi niya sinabi kung sino siya at si Luna hindi rin nagtanong. Araw-araw, mas lalong nahulog si Ethan. Minsan tinulungan niya si Luna sa kafe, nagbuhat ng kahon, nag-ayos ng mesa. Tuwang-tuwa si Luna kahit mali-mali ang gawa niya. Isang gabi, inabangan niya ito pagkatapos magsara. Inalok niya ng payong. "Hindi ka ba mababasa?" tanong ni Luna. Di magkasama tayong mababasa," sagot niya. Naglakad sila sa ulan, nagkukwentuhan. Pagdating sa kanto ng bahay ni Luna, huminto siya. "Ethan," sabi ni Luna, "hindi ko alam kung sino ka talaga, pero gusto ko kung sino ka rito." Ngumiti si Ethan. "Then this is who I'll be." At doon sila unang naghalikan. Sa gitna ng ulan, walang pangalan, walang yaman, walang pretensyon. Isang araw, bigla na lang sarado ang kafe. May sulat sa pinto, "Closed until further notice." Walang nakakaalam kung saan nagpunta si Luna. 3 linggo siyang hindi mapakali si Ethan. Hanggang isang gabi, tinawag siya ng kanyang ama sa opisina. "Son, may ipapakilala ako, anak ng bagong business partner natin." Pumasok ang babae at tumigil ang mundo ni Ethan. "Ethan," sabi ng babae, gulat din. "Luna?" bulong niya. Ngumiti ang ama ni Ethan. "Ethan, meet Miss Luna Velez, daughter of Mr. Ramon Velez." Hindi makapaniwala si Ethan. Ang babaeng inakala niyang mahirap, isa palang anak mayaman. Nang makapag-usap sila, malamig ang tono ni Ethan. "So, lahat ng iyon, acting lang." Umiling si Luna. "Hindi. Nagtatrabaho ako roon para matutunan kung paano mabuhay ng simple, para malaman ko kung paano maging normal. Pero niloko mo pa rin ako," sabi ni Ethan. "Ginawa mo akong tanga." "Hindi ko sinasadya," sagot ni Luna, may luha sa mata. "Hindi ko alam na mahuhulog ako sayo. Hindi ko alam na totoo pala mararamdaman ko." Tahimik si Ethan. "Was any of it real?" Tumango siya. "Lahat. Lahat ng iyon totoo," pero lumayo siya bago pa siya makasagot. Lumipas ang ilang buwan. Abala si Ethan sa negosyo, pero hindi niya makalimutan si Luna. Isang gabi, sa isang corporate event, bigla siyang lumapit. May hawak na 2 tasa ng kape. "I made it myself," sabi niya. "Akala ko baka gusto mong malaman na marunong pa rin ako." Tahimik si Ethan, pero tinanggap ang tasa. "Bakit hindi mo sinabi sa akin noon?" tanong niya. Ngumiti siya, malungkot. "Kasi sa unang pagkakataon, gusto kong may magmahal sa akin bilang ako lang si Luna. Hindi si Luna Velez, matagal siyang tumingin dito." "Alam mo," sabi ni Ethan, "ang minahal ko, yung babaeng may apron, hindi yung nakadiamante." Ngumiti si Luna.
Then maybe, mahal mo pa rin siya. Lumipas ang ilang buwan. Abala si Ethan sa negosyo pero hindi niya makalimutan si Luna. Isang gabi sa isang corporate event, bigla siyang lumapit. May hawak na 2 tasa ng kape. I made it myself, sabi niya. Akala ko baka gusto mong malaman na marunong pa rin ako. Tahimik si Ethan pero tinanggap ang tasa. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Tanong niya. Ngumiti siya, malungkot. Kasi sa unang pagkakataon, gusto kong may magmahal sa akin bilang ako lang si Luna. Hindi si Luna Velez, matagal siyang tumingin dito. Alam mo, sabi ni Ethan, ang minahal ko, yung babaeng may apron, hindi yung nakadiamante. Ngumiti si Luna. Then maybe, mahal mo pa rin siya.